Alan, base sa narinig mo na ulat ni Lea Ilagan, 7 araw pa bago lumabas yung autopsy report dyan sa Kapkrame. Kumbinsido na ba ang magulang nung batang namatay umano sa sampal dyan sa death certificate pa lamang? June, kanina nga ay halos kadarating lang ni Aling Elena Minggoy dito sa Barangay Amayamot, Antipolo City, kung saan nakatira ang batang biktima ng pananampal ng umano'y guro ng Peña Francia Elementary School. Kanina, June, sa pakikipag-usap natin kay Aling Elena, halos hindi pa ito makapagsalita at tila dismayado doon sa nalaman niya na tila aabutin pa ng 7 hanggang 10 araw para malaman yung resulta ng autopsy. Kanina, June, kaninang umaga, nakausap natin siya ng pauna, sinasabi niya na lalakas lang ang kanilang tiwala at dito sa nangyayaring pagsasagawa ng pag-iimbestiga kapag lumabas na nga itong autopsiya ng naturang anak ng nasabing biktima ng pananampal. Lalong tumibay ang paniniwala ni Ginang Elena Minggoy na posibleng namatay sa pananampal ng kanyang guro ang kanyang 14 na taong gulang na anak na lalaki. Bagamat marami umanong nagsasabi na imposibleng masawi sa isang sampal lamang ang tao, maaaring lubhang nasaktan at malakas ang pagkakahampa sa kanyang anak. Batay sa death certificate na mula sa Amang Rodriguez Medical Center, lumalabas na global brain edema at acute intraparenchymal hemorrhage o ang pamamaga at pagdurugo sa paligid ng utak na posibleng sanhi ng pang-aabuso ang dahilan ng maagang ikinasawi ng biktima. Ang sintomas po na lumabas sa kanya nung dinala ko po siya ng amang, yun po, pagsusuka po, tapos yung mga kinain niya po, tapos pananakit ng ulo, tapos pag sumakit daw ang ulo niya, parang maraming gumagapang sa tainga niyang, sa kanang tainga niya, maraming gumagapang, tapos sobrang sakit daw po talaga ng ulo niya, pati mata niya ng lalabo. Nung na-admit na po kami sa ER, sumuka po siya ng dugot. Kagabi, ipinababatid ng school principal ng Peña Francia Elementary School kay Aling Elena na nais umanong makiusap ang sangkot na guro sa kanya hinggil sa nangyari. Sobra umano ang pagsisisi nito sa kanyang ginawa. Gayunman, hindi pa rin matanggap ang paghingi ng tawad nito sa kanya. Hindi po masasapatan ng sorry ang buhay ng anak ko. Pasado alas 11:30 kaninang tanghali, bitbit ang death certificate, dinala na ng PNP Antipolo City ang labi ng bata sa Camp Crame para isagawa ang autopsy. Ito ang magbibigay ng mas malakas na ebidensya na magpapatunay kung tunay nga bang namatay sa pananampal ang 14 anyos na binatilyo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang Chief of Police ng Antipolo City PNP, may mga tatayo na ring sasaksi sa ginawang pananakit sa batang estudyante. So one of the evidence na meron tayo is yung statement nga ng kanyang mga classmate at yung magulang. At pero ang mas matimbang dito ay yung autopsy report po sana upang mas maisampa natin ng airtight yung ating complaint. June, sa isang panayam, sinabi ni DepEd spokesperson ASEC Francis Bringas na pinaglib muna ang gurong sangkot sa insidente habang isinasagawa ang investigasyon. Base sa Child Protection Policy Manual ng DepEd, hindi pinapayagan ang mga teacher na gumamit ng corporal punishment o physical na pagpaparusa para sa disiplinahin ang isang estudyante. Kaya bagay na lamang na nagngingit-ngit sa ang kalooban nitong si Aling Elena dahil nga sa sinapit ng kanyang anak at umaasa ang pamilya ng Minggoy June na
magiging positibo ang ginagawang investigasyon dito sa nangyari sa kanilang anak, June. Alan, pagkatapos ng autopsy, maaari na bang meron na bang schedule ng libing ang mga labi ni Francis? June, wala pang sinasabi ang pamilya Gumikid tungkol sa libing, pero ang sa nakikita natin dito sa lugar, June, ay naghahanda na sila, lalo na doon sa paglalagyan ng labi ng katawan ng binatang biktima ng pananampal. At later, June, ay aabangan din natin sisikapin natin na makausap pa rin si Aling Elena matapos ng dito sa nangyaring resulta o dito sa ginawang paghahatid nila sa labi ng batang biktima dito sa may Camp Crame. Lalabas kasi isang linggo pa silang mag-aantay ng resulta ng autopsy na talagang napakahalaga kasi sa death certificate, katulad na sinasabi mo kanina, nakita yung posibleng sanhi. Pero doon sa autopsy na sinasabi nga ng pulisya, makikita mo doon yung cause at manner of death nitong si Francis. Alan. Oo, June, tama ka doon at ito yung nagbibigay pag-asa sa kanila, lalong-lalo na sa pamilya Gumikid na talagang malakas ang paniniwala nila na namatay ang kanilang anak dahil dito sa ginawang pananakit ng guro ng Peña Francia Elementary School. Maraming salamat, Alan Manansala.